Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa sandaling ito, natalo na ni Luffy si Doflamingo. Ngunit gusto pa rin ni Fujitora na hulihin si Luffy, kaya gumamit siya ng higanteng Sphere Stone para habulin sila, dahilan para mag-alala ang lahat, dahil hindi nila alam kung paano makakatakas sa gulo na ito. Kaya't inilabas ni Fujitora ang Stone Sphere upang maghanda na lumubog silang lahat, ngunit biglang sumugod ang lahat ng mga mamamayan ng Dressrosa sa pinangyarihan, na ikinagulat ni Fujitora at hindi na siya nakapagpatuloy sa pagkilos. Sa puntong ito, napagtanto ni Fujitora, sa panlabas, sinisipa nila ang grupo ni Luffy, ngunit sa katotohanan, lahat ng mga mamamayan ng isla ay nagpoprotekta sa grupo ni Luffy upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Dahil wala siyang nararamdamang galit mula sa kanila, nagsimulang makaramdam ng panghihinayang si Fujitora. Sa pagbabalik tanaw, hindi ko dapat ipinikit ang sarili kong mga mata, kung hindi ay nakita ko ng malinaw ang mukha ni Luffy. Sa wakas, nakarating sa barko ang grupo ni Luffy. Bigla, ang lahat ng mga mandirigma, mga kapitan, at ang kanilang 5,600 na mga subordinate ay nagpasya na piliin si Luffy bilang kanilang boss, at hiniling na maglingkod sa ilalim ng Straw Hat Pirates, na ikinagulat ng lahat. Kaya't ibinuhos ni Bartolomeo ang toast ng Brotherhood. Ngunit hindi inaasahang sinabi ni Luffy, hindi ko iinumin ang baso ng alak na ito, dahil kung gagawin niya, siya ay magiging commander ng isang armada ng 5,600 katao. Ngunit hindi iyon gusto ni Luffy, kaya't sinabi niya sa lahat, ayokong maging boss ng sino man, ngunit kung sino man sa aming grupo ang nasa panganib, agad kaming tutulong sa isa't isa, na mas lalong iniidolo ni Bartolomeo si Luffy, dahil gusto niyang maging malayang tao. Sa hindi inaasahan, idineklara nila ito sa kanilang sarili. Hindi man pumayag si Luffy, tinuturing nilang lahat si Luffy bilang boss nila. Sa wakas, nabuo ang Straw Hat Pirates na may 5,600 member fleet, na nagpasaya sa lahat, at magkasama silang nagdiwang. Samantala, ang mga tao ng Dressrosa ay nagdaraos ng isang pagdiriwang upang ipagdiwang, dahil nabawi nila ang kanilang kaharian mula kay Doflamingo, at lahat ay nagsimulang muling itayo ang kaharian ng sama-sama. Nagtayo pa sila ng mga estatwa nina Luffy at Usopp, bilang pasasalamat sa kanilang mga bayani. Sa sandaling ito, payapang kumakain ng pansit sina Fujitora at Sengoku, dahil nahuli nila si Doflamingo, kaya isasama nila siya sa Impel Down. Samantala, si Zoro ay nagtatanong kay Doflamingo, ngunit si Doflamingo ay patuloy na tumatawa. Napagtanto niya na malapit nang mabaligtad ang mundo, dahil malapit nang magsimula ang isang digmaan sa pagitan ng mga dakilang kapangyarihan, at alam niya na ang pamilyang D ay muling lilitaw sa lalong madaling panahon, at ibabagsak nila ang mga Celestial Dragon sa Merishwa. Ito ay magiging isang labanan na mayayanig ang buong kasaysayan ng mga pirata. Sa sandaling ito, isang barkong pirata ang nagpaplanong iligtas si Doflamingo. Ito pala ay si Jack, isa sa 3 All-Stars ni Kaido. Sa panig ni Bartolomeo, ipinakilala niya ang kanyang barko kay Luffy, na ikinagulat nila, dahil talagang super fan nila si Bartolomeo. Pero ang pinakanasiyahan ni Bartolomeo, ay nakatanggap siya ng isang piraso ng Vivre Card ni Luffy. Kanina pala ay ginawa ni Sabo ng Vivre Card si Luffy, at may itinago siyang piraso nito, na labis na ikinatuwa ni Luffy. Pagkatapos ay humingi din si Bellamy at ang iba pa kay Luffy ng isang piraso ng Vivre Card, para matulungan nila si Luffy tuwing kailangan niya. Sa sandaling ito, sinabi ni Lo na ang kanilang susunod na target ay pumunta sa Zou Island. Biglang napansin ni Zoro, muling tumaas ang kanilang mga pabuya, na labis na ikinatuwa ni Bartolomeo, kaya agad niyang ipinakita sa kanila ang kanyang bagong koleksyon. Lumalabas na ang bounty ni Luffy ay itinaas sa 500 milyong berries, ang kay Zoro ay 320 milyong berries. Sumunod ay si Robin na may 130 milyong berries, si Frankie ay 74 milyong berries. Nakakagulat, si Usopp ay may bounty na 200 milyong berries, na ikinagalit ni Frankie, dahil mas mataas ang bounty ni Usopp kaysa sa kanya. Sumunod ay si Sanji na may 177 milyong berries. Napansin ni Luffy na hindi na sketch ang litrato ni Sanji. Sumunod ay si Nami na may 66 milyong berries, si Brook ay 83 milyong berries, ngunit si Chopper lang ang may bounty na 100 berries. Biglang napagtanto ni Bartolomeo, na ang wanted poster lang ni Sanji ay may mga salitang, "Only Alive," na ikinagulat ng lahat. Sa sandaling ito, dinadala pa rin ni Bartolomeo ang grupo ni Luffy sa Zou Island. Biglang naramdaman ni Robin ang pagbabago ng panahon.
Nagsimulang bumagsak ang malalaking tipak ng yelo sa kanilang barko, na ikinabahala ng lahat. Tinanong ni Frankie kung sino ang navigator ni Bartolomeo. Ngunit ang mga tauhan ni Bartolomeo ay walang navigator, na ikinagulat ng grupo ni Luffy. Dahil walang navigator ang mga tripulante ni Bartolomeo, gayunpaman, nagawa pa rin nilang marating ang New World. Sa sandaling ito, patuloy pa rin ang pagbagsak ng mga tipak ng yelo, kaya gumamit si Luffy ng sunod-sunod na suntok upang harangan ang mga tipak ng yelo. Sa wakas, ligtas na sila. Sa sandaling ito, mahimbing na natutulog ang lahat. Biglang nakaramdam ng gutom si Luffy, kaya nagising siya para maghanap ng makakain. Masayang sinundan ni Bartolomeo si Luffy. Biglang nakita ni Luffy ang isang malaking piraso ng karne sa langit, kaya sinubukan nilang hulihin ito ni Bartolomeo. Sa hindi inaasahan, nahulog si Luffy sa bitag na itinakda ng mga pirata na ito, na ikinagulat ng lahat. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Desire, ang kapitan ng Sweet Pirates. Nakita ni Usopp na sinusubukan nilang hulihin si Luffy, kaya inatake niya sila, ngunit nakaiwas sila. Bigla nilang binaril ang grupo ni Luffy, kaya hindi sila makagalaw. Sa huli, nahuli ng mga pirata sina Luffy at Bartolomeo, kaya bumalik sila sa kanilang base. Lumalabas na ang base ng mga pirata ay ang Silver Mine. Sa sandaling ito, ang kanilang pinuno ay kumakain ng mga piraso ng bato, dahilan upang matunaw ang mga bato. Samantala, si Bartolomeo ay pinipilit na magmina ni Piseta, ngunit labis pa rin siyang nag-aalala kay Luffy. Patuloy siyang binubugbog ni Piseta, gayunpaman, hindi makalaban si Bartolomeo, dahil nakatali ang kanyang mga kamay, kaya hindi niya magamit ang kapangyarihan ng Devil Fruit. Sa sandaling ito, si Luffy ay nakakulong sa loob ng isang bolang pilak, na naging dahilan upang hindi siya makatakas. Sinabi ni Desire na malapit na siyang papatayin ni Bill. Hindi alam ni Luffy kung sino si Bill. Si Bill pala ang pinuno nila. Nakain niya ang Smelt Devil Fruit, na nagpapahintulot kay Bill na lumikha ng mga advanced na armas para sa kanyang hukbo. Sinabi ni Desire na ang mga tauhan ni Luffy ay natalo at nahulog sa dagat. Ngunit sinabi ni Luffy, hindi ganoon kadaling matatalo si Zoro at ang iba pa. Kahit anong sabihin ni Desire, hindi siya pinaniwalaan ni Luffy na ikinagalit niya. Biglang nagutom si Luffy, kaya naman sumisigaw siya na gusto niyang kumain ng karne, na ikinainis naman ni Desire, kaya hinayaan niya si Luffy na kumuha ng isang pirasong tsokolate. Napagtanto ni Luffy na mabuting tao si Desire, kaya napahiya siya. Sa sandaling ito, lumitaw si Bill sa isang bulwagan, na ikinatuwa ng mga pirata. Siya pala ang nagtatag ng Silver Pirate Alliance. Si Bill ay labis na nasisiyahan, dahil ang kanyang mga nasasakupan ay nakakuha ng maraming mga pirata na may mataas na halaga. Biglang inilabas ni Desire si Luffy, na ikinagulat nila, dahil nakuha ni Desire at Piseta ang Straw Hat na si Luffy, maging ang kanyang bounty ay 500 milyong berries, na nagpasaya kay Bill. Sa sandaling ito, sinimulan ni Bill na i-brainwash ang kanyang mga tauhan. Nangako siya na tutulungan niya silang makamit ang kanilang mga pangarap, at kung magkakaisa ang kanyang mga tauhan ng pirata, matatalo pa nila ang isang Yonko. Pagkatapos nito, ang kanyang Pirate Alliance ay magiging mga pinuno ng mundo, na labis na nasasabik sa kanila. Biglang sinabi ni Bill kay Luffy, ito ang mga natalo ko, at gagawin kitang metal na estatwa. Siya pala ang Blast Furnace Human, na nagpapahintulot sa kanya na kumain ng metal at lumikha ng kahit anong gusto niya. Kaya inatake ni Bill si Luffy. Sa kabutihang palad, lumitaw si Bartolomeo sa tamang oras. Inutusan ni Bill ang kanyang mga nasasakupan na hulihin siya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Bartolomeo, na kaibigan niya si Desire, kaya napalibutan sila. Pagkatapos ay pinagulong ni Luffy ang metal na bola upang makatakas, na ikinatakot ng mga pirata. Nakita ni Bill si Luffy na tumatakas palayo, na ikinagalit niya, kaya inutusan niya si Desire na habulin sila. Sa sandaling ito, nakatakas sa labas sina Luffy at Bartolomeo, ngunit gutom na gutom si Luffy, kaya wala siyang lakas. Buti na lang at binigyan ni Desire si Luffy ng chocolate bar kanina. Sinabi ni Bartolomeo na si Desire ay kanyang kababayan, at pareho silang tumulak na sinusunod ang kanilang sariling mithiin. Napagtanto ni Bartolomeo na kailangan nilang umalis ng mabilis. Bigla naman silang naabutan ni Desire kaya tumakbo ang dalawa. Tuloy-tuloy ang pag-atake sa kanila ni Desire, upang pilitin si Bartolomeo na ibigay si Luffy. Bigla, nahulog sila sa bangin kasama si Desire. Sa sandaling ito, nakipagkita si Bill kay Tanaka, at ipinakita niya kay Tanaka ang malaking halaga ng pilak na kanyang mina.
Nais pala ni Bill na ihatid ang pilak na ito kay Grand Tesoro. Biglang may narinig siyang balita na nahulog si Luffy sa bangin, kaya inutusan niya si Aviron na habulin si Luffy. Sa sandaling ito, nagising si Bartolomeo. Nag-alala agad siya kay Luffy. Inakala ni Bartolomeo na nahulog si Luffy sa malalim na bangin. Biglang tinawag ni Luffy si Bartolomeo. Nakabaon pala si Luffy sa ilalim ng ilang bato sa likod niya, na labis na ikinatuwa ni Bartolomeo, dahil ligtas pa rin si Luffy. Samantala, nakita ni Desire na nasira ang kanyang barkong pandigma, pagkatapos ay hiniling niya kay Bartolomeo na ibigay sa kanya si Luffy. Ngunit hindi hinayaan ni Bartolomeo na hawakan ng sino man si Luffy. Napansin ni Luffy na maraming riles ng tren sa paligid nila. Hindi niya alam kung nasaan sila. Bigla silang nakarinig ng isang sipol ng babala na ikinagulat nila. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Aviron, at kumain siya ng roll fruit, na nagpapahintulot sa kanya na maging railcar human. Nagulat sila nito, hindi rin siya kilala ni Desire. Bigla na lang siyang sumugod kay Luffy. Sa kabutihang palad, nakaiwas sila, ngunit patuloy silang hinabol ni Aviron. Kaya dali-dali namang tinulungan ni Bartolomeo at Desire si Luffy na tumakas. Nagsimulang maghagis ng bomba si Aviron sa kanila. Hindi maintindihan ni Luffy kung bakit hindi gumawa ng hadlang si Bartolomeo. Nakadikit pala ang mga daliri ni Bartolomeo, kaya hindi niya ma-activate ang kapangyarihan ng Devil Fruit. Patuloy na naghagis ng mga bomba si Aviron sa kanila, kaya naman, sina Bartolomeo at Desire ay tumakbo sa metal na bola ni Luffy. Bigla silang umabot sa dead end kaya nag-alala sila. Kaya't ang grupo ni Luffy ay patuloy na bumagsak sa mas mababang antas. Sa sandaling ito, iniulat ni Aviron ang sitwasyon kay Bill, kaya inutusan ni Bill si Aviron na patayin sina Luffy at Desire. Samantala, nag-alala ang mga kapatid na babae ni Desire sa kanya, ngunit nangako si Bill na mahahanap niya si Desire sa lalong madaling panahon. Para naman sa grupo ni Luffy, sa kabutihang palad, ligtas pa rin sila. Napagtanto nilang malapit na silang maabutan ni Aviron. Samantala, nagtiwala pa rin si Desire kay Bill, sinabi nitong hinding-hindi niya sasaktan ang kanyang mga kasama, at pinagalitan niya si Bartolomeo sa pagiging taksil. Minsan na pala silang nangako na sabay nilang maabot ang tuktok, ngunit nagbago si Bartolomeo at gustong tulungan si Luffy na maging hari ng pirata. Sinabi ni Desire kay Bartolomeo, na ang kanyang mga tauhan ay sinalakay, at lahat ay namatay, na naiwan lamang si Desire at ang kanyang 4 na kapatid na babae. Sa kabutihang palad, siya ay naligtas ni Bill, kaya mula noon, siya ay sumali sa alyansa ni Bill. Naniniwala siya na si Bill ang mamamahala sa panahong ito ng mga pirata, kaya gusto niyang hulihin si Luffy para pasayahin si Bill. Ngunit hindi pa rin nagtiwala si Bartolomeo kay Bill. Habang nagtatalo sila, biglang may nakasalubong silang 4 na minero doon. Tinulungan ng mga minero si Bartolomeo na matunaw ang pandikit gamit ang mainit na tubig, ngunit hindi nila mabasag ang metal na bola ni Luffy. Sa sandaling ito, hindi alam ni Desire kung nasaan sila, kaya sinabi nila sa kanya. Lumalabas na sila ay dating miyembro ng Silver Pirate Alliance. Dahil hindi nila maibigay ang kayamanan para kay Bill, pinababa sila ni Bill sa basement na ito para magtrabaho. Gayunpaman, hindi naniniwala si Desire sa kanilang sinabi, kaya umalis siya. Sa sandaling ito, sinabi nila kay Luffy, ang riles ay ang tanging daan palabas dito, ngunit lahat sila ay makikita ni Aviron, kaya hindi sila makatakas sa lugar na ito. Biglang dumating si Aviron para hanapin ang grupo ni Luffy, at nakita niya si Desire, kaya inatake niya ito. Sa sandaling ito, napagtanto ni Desire na talagang gustong patayin siya ni Bill, kaya nagpasya siyang labanan si Aviron. Hindi sinasadya, natamaan ng bomba ni Aviron sina Luffy at Bartolomeo. Naging sanhi ito ng paggulong ni Luffy sa riles ni Aviron. Kaya mabilis na tumakbo si Aviron patungo kay Luffy. Akala niya ay natalo niya si Luffy, ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, napalaya niya si Luffy. Nagulat ito sa lahat, lumalabas na hindi niya natamaan si Luffy ng kanyang drill. Sa sandaling ito, nagpasya si Luffy na talunin si Aviron. Patuloy niyang hinarangan ang mga pag-atake ni Aviron, na naging sanhi ng pagbagsak ni Aviron. Napagtanto ni Aviron na masama ang sitwasyon, kaya tumakas siya. Sa hindi inaasahan, naabutan ni Luffy si Aviron, na nagpapanik kay Aviron. Humabol din si Bartolomeo at gumawa ng hadlang. Nagdulot ito ng pagkadulas ni Aviron sa riles, kaya inatake siya ni Luffy ng isang malakas na strike. Nakita ng lahat na natalo ni Luffy si Aviron, na ikinagulat nilang lahat. Sa sandaling ito,
Napagtanto ni Bill na si Aviran ay natalo, kaya nagpasya siyang ilibing silang lahat ng buhay. Samantala, tuwang-tuwa si Bartolomeo, dahil nakikipaglaban siya sa tabi ni Luffy. Biglang napagtanto ni Bartolomeo na ang lahat ay natatakot pa rin kay Bill, kaya't hindi sila naglakas loob na umalis. Nagalit ito kay Bartolomeo, dahil naniniwala siyang matatalo ni Luffy si Bill. Ngunit sinabi nila na napakalakas ni Bill, kaya naman, hindi sila naniniwala na matatalo ni Luffy si Bill. Kahit ang kanyang nasasakupan na si Piseta ay napakalakas. Biglang nagpasya si Desire na umalis kasama si Luffy, kaya hinikayat niya ang lahat, sa halip na maghintay na mamatay dito, bakit hindi niyo samantalahin ang pagkakataong umalis? Kaya napagdesisyonan nilang sundan si Luffy, na ikinatuwa ni Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Piseta ay naghahanda sa pag-ambush, at gumamit siya ng kanyon upang salakayin ang grupo ni Luffy, na naging sanhi ng pagbagsak ng Riles. Sa kabutihang palad, pinalaki ni Luffy ang kanyang katawan upang protektahan ang lahat. Ikinatuwa nito si Bartolomeo, dahil iniligtas siya ni Luffy. Ngunit nahulog ang Riles patungo sa kanila, kaya gumamit si Bartolomeo ng harang upang protektahan ang lahat. Habang si Piseta ay labis na nasiyahan, dahil ang kanyang misyon ay upang maalis silang lahat. Nagalit ito kay Bartolomeo, kaya gumamit siya ng harang upang salakayin si Piseta, at nagpatuloy siya sa paggawa ng hagdan, upang matulungan ang lahat na makatakas. Ito ang nagpa-excite kay Luffy, ngunit patuloy silang pinaputukan ni Piseta ng mga kanyon. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko ang lahat, patuloy silang tumakbo pataas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinambangan nila ang grupo ni Luffy sa labasan. Nang gumamit sila ng apoy sa pag-atake, sa kabutihang palad, na-teleport ni si Kinemon sa lokasyon ni Luffy, at mabilis niyang naiwasan ang kanilang apoy. Pagkatapos noon, ginamit ni Luffy ang Gear 3 para atakehin ang labasan. Dahil doon, nakatakas sila sa labas, na ikinatuwa ng lahat. Ngunit hinahabol pa rin sila ni Piseta, at nahuli niya ang tatlong kapatid na babae ni Desire upang takutin siya. Nag-alala ito kay Desire. Biglang may nagligtas sa tatlong kapatid ni Desire. Nagulat ito kay Piseta, napansin ni Luffy na dumating si Zoro. Ito ang nagpasigla kay Bartolomeo. Sabi ni Zoro, ako na ang bahala sa kanya, kaya pumayag si Luffy. Samantala, napagtanto ni Piseta na si Zoro ang may bounty na 320 million berry. Pero mababa pa rin ang tingin niya kay Zoro, dahil sa huling pagkakataon, madali siyang nahulog sa kanyang bitag. Nagalit ito kay Bartolomeo, ngunit sinabi ni Luffy, hayaan mo na si Zoro, habang si Zoro naman ay tuwang-tuwa. Nainis ito kay Piseta, kaya inatake siya nito. Sa hindi inaasahan, madaling nahiwa ni Zoro ang kanyang malagkit na mga kanyon. Nagalit ito kay Piseta. Patuloy niyang inatake si Zoro, ngunit ginamit ni Zoro ang Three Sword Style, gumawa siya ng napakalaking spout ng tubig, at natalo ni Zoro si Piseta sa isang atake lamang. Sa sandaling ito, nagpasya si Desire na maghiganti kay Bill, dahil pinagsamantalahan siya nito, at humingi din ng tawad si Desire kay Luffy. Nang aalis na ang grupo ni Luffy, bigla silang inatake ni Bill. Dahil ang kabuoang bounty nila ay 820 milyong berry, talagang hindi niya sila papayagang umalis. Napagtanto ni Luffy na nasa panganib ang grupo ni Usopp, kaya sinabihan niya sina Zoro at Kinemon na bumalik at tulungan si Usopp. Samantala, inaatake ang grupo ni Usopp. Lumaban sa kanila sina Usopp, Franky at Robin. Habang sinabi ni Bill kay Desire na, siya ang umatake sa barko niya, at nagkunwari siyang niligtas siya, para pagsilbihan siya ni Desire. Nagulat ito kay Desire. Mahigpit niyang ipinahayag na hindi niya ito mapapatawad, dahil nakipaglaro siya sa mga pangarap ng iba. Labis itong ikinagalit ni Luffy. Sa sandaling ito, patuloy na tinutuya ni Bill si Desire bilang isang tanga, dahil kailangan lang niyang sabihin sa kanya ang ilang mga hangal na salita tungkol sa mga pangarap, at nagsusumikap siya para sa kanya. Napaiyak si Desire, dahil nakaramdam siya ng pang-iinsulto sa kanya, kaya sinugod siya ni Desire. Nang haharapin na ni Bill si Desire, biglang ginamit ni Luffy ang Gear 2 para suntukin siya sa muka. Nagalit ito kay Bill, kaya nagpasya siyang labanan si Luffy. Nang salakayin ni Bill si Luffy, ginamit niya ang hockey para basagin ang kanyang espada. Si Bill ay nagpatuloy na lumikha ng iba pang mga armas upang salakayin si Luffy, ngunit lahat ay iniwasan ni Luffy. Patuloy siyang itinulak ni Luffy sa bangin, na ikinatuwa ni Bartolomeo, dahil napakalakas ni Luffy. Sinabi ni Luffy, hindi mo ako matatalo. Napagtanto ni Bill na ito ang kapangyarihan ng isang taong may 500 milyong berry bounty.
Sa sandaling ito, dumating ang mga subordinate ni Bill. Hindi nila maintindihan kung bakit kakampi ni Luffy si Desire, pero sinabi ni Bill na traidor si Desire. Kahit na sinabi ni Desire ang mga bagay na nakita niya sa mga minahan, nagtiwala pa rin sila kay Bill. Nang sasalakayin na nila si Luffy, gumawa si Bill ng kanyon para patayin silang lahat. Biglang ginamit ni Luffy ang Conqueror's Haki, dahilan para mahimatay ang mga nasasakupan ni Bill, na ikinagulat ni Bill. Nagpatuloy si Luffy sa pag-atake kay Bill, sinuntok siya pababa sa minahan. Akala ni Bartolomeo ay nanalo sila. Sa sandaling ito, lumitaw si Tanaka. Nagpahayag siya ng pagkabigo kay Bill at sinabing, kung mabigo ka, papatayin ka ng halimaw ng New World. Napagtanto ni Bill na si Grand Tesoro ang hari ng ambisyon, kaya lahat ng mga pirata ay yumukod sa kanyang pera at kapangyarihan. Kaya kailangan niyang manalo. Sinubukan ni Bill na kumonsumo ng maraming mineral hanggat maaari mula rito. Samantala, bumalik sa barko ang grupo ni Luffy. Bigla nilang nakita ang mga pirata na mukhang takot na takot. Sa oras na ito, bumalik sina Zoro at Kinemon upang tulungan si Usopp, at nakita rin nila ang magma na dumadaloy sa isla. Napansin ni Luffy na nagbago si Bill, na ikinagulat nilang lahat. Napagtanto ni Bartolomeo na ang kanyang Devil Fruit ay katulad ng isang Logia type. Pagkatapos, nagsimulang salakayin ni Bill ang grupo ni Luffy. Ginamit ni Bartolomeo ang kanyang harang upang harangin ang kanyang magma, ngunit ang dami ng magma na kanyang itinapon ay sobra-sobra, dahilan para matunaw ang lupa. Nahulog si Desire, buti na lang at nahuli siya ni Bartolomeo. Nagpatuloy siya sa paghagis ng magma kay Luffy, ngunit mabilis na gumawa ng harang si Bartolomeo para harangin ito. Sa sandaling ito, sinabihan ni Luffy si Bartolomeo na humanap ng paraan para pigilan ang kanyang magma, kaya ginamit niya ang harang at itinulak ang magma pabalik kay Bill. Akala nila natalo na nila si Bill, nang hindi inaasahan, ginawa niyang silver ang buong katawan niya. Desidido siyang talunin si Luffy, at puksain ang kanyang pangarap na maging hari ng pirata, na nagpagalit kay Luffy. Kaya ginamit niya ang Gear 3 sa magkabilang braso, at nagpakawala ng malakas na pag-atake para talunin si Bill, na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa batong pader. Biglang nakita ni Desire na natunaw lahat ng metal sa paligid dahil kay Bill. Kahit na natalo nila siya, sinusubukan ng lahat na tumakas mula sa isla. Samantala, nag-alala ang crew ni Bartolomeo sa grupo ni Luffy, ngunit sinabi ni Zoro na ligtas pa rin si Luffy, dahil maayos naman ang kanyang Vivre Card. Bigla nilang nakita ang grupo ni Luffy. Dala pala ni Desire sina Luffy at Bartolomeo sa kanyang barkong pandigma. Sa wakas, ang isla ni Bill ay lumubog sa ilalim ng lava at lumubog sa dagat. Sa sandaling ito, nagpasalamat si Desire kay Luffy, kaya inimbitahan siya ni Bartolomeo na sumali sa fan club ni Luffy. Ngunit tumanggi siya, dahil determinado siyang ituloy ang sarili niyang pangarap. Kaya nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawa. Natagpuan sila ni Luffy na talagang kawili-wili. Pagkatapos noon ay umalis na ang grupo ni Desire. Samantala, binabantayan ng Revolutionary Army ang Grand Tesoro Casino, dahil siya ay isang taong may kapangyarihan na katumbas ng Celestial Dragon. Sa sandaling iyon, narinig ni Grand Tesoro ang balita na si Bill ay natalo. Ngunit wala siyang pakialam kay Bill, dahil naghahanda siyang simulan ang kanyang plano. Sa mga oras na ito, ang grupo ni Luffy ay patungo pa sa Zou Island, kaya ikinwento ni Bartolomeo sa lahat ang tungkol sa Straw Hat Pirates, na labis na ikinatuwa ng lahat. Sa Marine Headquarters, nakatanggap si Kizaru ng balita, na ang isang nagpakilalang anak ni Whitebeard ay natalo ang marami sa mga commander ng Whitebeard, na naging sanhi ng labis na kaguluhan sa mga marino, dahil si Weevil ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanila. Ngunit isa siya sa 7 warlord ng dagat, kaya wala silang magawa sa kanya. Gayunpaman, naramdaman ni Kizaru na ang bagay na ito ay hindi masyadong nakakaapekto sa kanila. Kahit na hindi niya alam kung siya ba talaga ang anak ni Whitebeard, ngunit ang lakas ni Weevil ay halos kapareho ng sa batang Whitebeard. Sa oras na ito, ang buong tauhan ni Bartolomeo ay dumaranas ng pagkahilo sa dagat. Hindi maintindihan ni Zoro kung paano sila nagiging mga pirata. Lumalabas na sa tuwing nasusuka sila ay kumakain sila ng chewing gum, kaya natatakpan ng chewing gum residue ang barko ni Bartolomeo. Biglang nakita ng lahat ang isang dambuhalang nilalang na naglalakad sa dagat. Namangha ito sa kanila. Isa pala itong higanteng elepante. Ipinaalam ni Lo sa lahat, ang Zou Island ay matatagpuan sa likod ng higanteng elepante na ito. Nang malaman ng lahat na palaging gumagalaw ang elepante na ito, nagulat sila. Sinabi ni Lo na sa Zou Island,
mayroong isang tribo na tinatawag na Mink Tribe, palagi nilang pinapanatili ang kanilang distansya mula sa mga tao, at mayroon silang kasaysayan ng pag-iral ng higit sa 1,000 taon. Nagulat ito kay Luffy. Napagtanto niya na ang elepante na ito ay nabubuhay ng higit sa 1,000 taon. Biglang nakita ni Luffy ang barkong Sunny. Nasa sabik itong si Bartolomeo, dahil ito ang barkong nagdala ng mga tauhan ni Luffy. Nakilala ni Robin na ligtas na nakarating ang grupo ni Nami sa Zou Island. Ngunit nang tumalon si Luffy sa barko, wala siyang nakitang tao rito. Sa sandaling iyon, gumawa si Bartolomeo ng hagdanan mula sa mga hadlang, para makatawid ang lahat sa barkong Sunny. Napagtanto nilang walang tao sa barko, kaya nagpa siya si Luffy na umakyat sa Zou Island. Narinig ng Revolutionary Army sa panig ni Dragon ang balita, na ang mga tauhan ni Doflamingo ay natalo, kaya marami silang nakolektang smuggled na armas ni Doflamingo. Biglang nagtanong si Dragon, ayos lang ba si Robin? Nagtanong si Koala, hindi ka ba na-curious tungkol kay Luffy? Ngunit masyadong marami na ang narinig ni Dragon tungkol kay Luffy mula kay Sabo noon. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Dragon na ipatawag ang lahat ng pinuno ng Revolutionary Army. Sa panig ng Blackbeard Pirates, nakatanggap sila ng balita mula kay Burgess. Iniulat niya na natagpuan niya ang base ng revolusyonaryong hukbo, na labis siyang ikinatuwa. Samantala, galit na galit si Weevil, dahil hindi siya kinilala bilang anak ni Whitebeard. Ngunit iginiit ng kanyang ina na siya ang biolohikal na anak ni Whitebeard, at siya ang babaeng pinakamamahal ni Whitebeard. Kaya't nagpa siya silang hanapin si Marco at alisin ang natitirang mga commander ng Whitebeard. Dahil sa kanya, may iniingatan silang napakahalagang bagay na iniwan ni Whitebeard. Samantalang si Weevil ay gusto lang patayin si Blackbeard, dahil si Blackbeard ang pumatay sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, nabasa rin ni Stacy ang balita, na si Doflamingo ay natalo ni Luffy. Sa panig ng crew ni Luffy, naghahanda silang tumungo sa Zou Island, na labis na ikinalungkot ni Bartolomeo, dahil magpapaalam na siya sa mga tauhan ni Luffy. Ngunit ang lahat ay nakatutok sa panonood ng drawing ni Kanjuro. Naisip ni na Luffy at Kinemon na siya ay gumuhit ng isang ahas. Bigla, ginamit ni Kanjuro ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, na ginawang dragon ang drawing, na ikinagulat ng lahat. Ang akala nila ay pangit talaga ang itsura nito, pero nakita ni Robin na napaka-cute nito. Sa sandaling iyon, inutusan ni Kanjuro ang dragon na dalhin sila sa Zou Island. Kaya't umakyat ang grupo ni Luffy sa likod nito, pagkatapos, nagpasalamat at nagpaalam si Luffy sa crew ni Bartolomeo, na labis niyang ikinatuwa. Sa mga oras na ito, inaakyat pa ng grupo ni Luffy ang mga binti ng higanteng elepante, na ikinatakot ni Usopp, dahil ito ay masyadong mataas. Biglang nadulas ang dragon kaya nag-alala ang lahat. Buti na lang at nakahawak ang dragon kaya hindi sila nahulog sa dagat. Pinangalanan nito ni Usopp na Ryonosuke, na nagpasaya dito. Kaya hinimok ni Luffy si Ryonosuke na patuloy na umakyat. Sa oras na ito, hindi maintindihan ni Luffy kung bakit gustong pumunta ni Kinemon at Kanjuro sa Zou Island. Gusto daw nilang masiguro ang kaligtasan ni Momo, at kailangan nilang pumunta sa Zou para hanapin ang kaibigan na isang ninja, na ikinagulat ng grupo ni Luffy. Nais niyang makilala kaagad ang ninja. Nang malaman nila na maaari siyang gumamit ng nanjutsu, na naging dahilan ng pagka-curious nila. Biglang bumagsak sa kanila ang isang unggoy, at dumapo ito kay Kinemon at Kanjuro, na naging dahilan upang mahulog sila sa dagat. Buti na lang at ligtas pa sila, kaya sinabihan nila ang grupo ni Luffy na umakyat muna. Ngunit napansin ng lahat na napakahina na ni Ryonosuke. Pagsapit ng hapon, sinusubukan pa rin ni Ryonosuke na umakyat, na nagpaiyak sa lahat. Sa wakas, malapit na silang makarating sa tuktok, na ikinatuwa ni Luffy. Bigla siyang nadulas, kaya napahawak si Luffy sa sungay ni Ryonosuke. Dahil doon, hindi siya nahulog. Patuloy na sinubukan ni Ryonosuke na itaas ang grupo ni Luffy. Maya-maya, nakarating na sila sa kanilang destinasyon, na labis nilang ikinatuwa. Habang si Ryonosuke ay pagod na pagod, labis na ipinagmamalaki ito ni Robin. Nagsimulang bumalik si Ryonosuke sa ginuhit, na naging sanhi ng pag-iyak ng lahat, dahil sinubukan ni Ryonosuke ng husto para sa kanila. Ngunit nakita ni Zoro at Lon na lahat ito ay katawa-tawa. Sa sandaling iyon, nakita nila ang pasukan sa kaharian, kaya tuwang-tuwa na umakyat si Luffy sa isang tore ng bantay, na ikinagulat niya, dahil ito nga ang isla sa likod ng elepante. Dahil dito ay na-curious si Luffy sa lugar, kaya agad siyang pumasok sa loob para mag-explore. Biglang natuklasan ni Zoro na nawasak ang gate.
Naramdaman nila na may mapanganib na nangyayari dito. Sa pagkakataong iyon, may babaeng nanonood sa grupo ni Zoro. Habang tumatakbo si Luffy papasok sa bayan, napansin niyang walang tao doon. Sa oras na iyon, labis na natakot si Usopp. Bigla nilang naramdaman na may paparating. Kaya inatake si Zoro ng isang batang babae, ngunit pinigilan sila ng isa pang batang babae na nakasakay sa isang buwaya, na ikinagulat ng lahat. Kinilala sila ni Lo bilang tribo ng Ming. Biglang napansin ni Usopp na suot ng babaeng ito ang damit ni Nami. Sa panig ni Luffy, hinahanap pa rin niya ang grupo ni Nami, at nakarating na siya sa Whale Forest, ngunit sinusundan siya ng isang miyembro ng Mink Tribe. Sa sandaling ito, labis na nagulat ang grupo ni Zoro, dahil ang mga miyembro ng Mink Tribe ay kahawig ng mga hayop. Ibinalita ng babaeng ito na nagagalit ang mga gwardya. Habang si Luffy ay inaatake ng mga gwardya, biglang, itong Rabbit Mink Girl ay tumalon, at nakita niya ang mga gwardya na nakikipaglaban sa isang tao sa Whale Forest. Kaya sinabi ng babaeng ito sa grupo ni Usopp na pumunta sa Right Flank Forest, kung saan makikita nila ang bangkay ng kanilang kasamahan, na ikinagulat nila. Kaya umalis na ang dalawang babaeng Mink Tribe. Nakilala niya sila bilang mga miyembro ng Straw Hat Crew, at napagtanto nila na ang inaatake sa Whale Forest ay si Luffy. Habang si Usopp ay nasa matinding pagkabalisa, dahil akala niya ay napatay na ang grupo ni Nami, ngunit naniniwala si Zoro na kasama ni Sanji ang iba, kaya hindi sila madaling mapatay. Sa sandaling iyon, inilabas ni Lo ang Vivre Card ni Beppo. Makakatulong ito sa kanya na mahanap ang kanyang teammate. Napag-alaman na si Beppo ay isang miyembro ng tribong Mink, at ang lugar na ito ay kanyang tinubuang bayan. Kaya nagpa siya silang sundin si Lo para hanapin si Beppo. Sa panig ni Luffy, nakikipaglaban pa rin siya sa mga gwardya. Sa hindi inaasahan, maaaring makabuo ng kuryente ang tribong Mink, ngunit napagtanto nila na walang epekto ang kuryente kay Luffy, na ikinagulat nila. Kaya sinabi ni Luffy sa kanila, "Ako ay isang rubber human." Pagkatapos nito, nagsimulang mag-counterattack si Luffy. Napagtanto nila na napakalakas ni Luffy, dahil mabangis niyang nilabanan ang miyembro ng tribong Mink na ito. Biglang tumakbo ang grupo ni Beppo, kaya pinigilan sila ni Beppo. Pero desidido pa rin ang mga gwardya na ito na hulihin si Luffy, dahil isa siyang nanghihimasok. Nang ilalabas na nila ang kanilang pinakamalakas na pag-atake para tapusin ang laban, biglang lumitaw ang dalawang batang babae ng tribong Mink, at gumamit sila ng saging at pulang tela para pigilan sila. Ang bantay pala na kahawig ng baka ay nagngangalang Roddy, at ang isa naman ay Blackback. Sa sandaling iyon, nakita ni Luffy na ang babaeng ito ay kahawig ng isang aso. Nakilala niya siya bilang si Luffy the Straw Hat, kaya nagpakilala siya bilang Wanda, at ang babaeng katabi niya ay pinangalan ng Carrot. Sinabi nila na hindi nila sasaktan si Luffy, ngunit hindi maintindihan ni Luffy kung bakit siya inatake ni Roddy. Ipinaliwanag niya na, dahil sila ang mga bantay, hindi nila maaaring payagan ang sino man na pumasok sa kagubatan na ito. Marami pa pala ang nagbabantay kay Luffy. Sa pagkakataong iyon, tumakbo din si Beppo. Nakilala siya ni Luffy bilang crewmate ni Lo, at nalaman din nila na nakipag-alyansa si Luffy kay Lo. Samantala, napagtanto ni Robin, na ang bayan ay dumaan sa isang labanan, na natakot kay Usopp. Bigla silang nakadiskubre ng isang napakalaking bakas ng paa sa lupa, kaya naisip nila na ang tribo ng Mink ay inatake ng isang higanteng hayop. Napagtanto ni Robin na naganap ang labanan mga 1 o 2 linggo na ang nakakaraan, kaya nag-alala si Usopp sa grupo ni Sanji. Sa sandaling iyon, sinabi ni Wanda kay Luffy na, ang umatake sa kanilang bayan ay si Jack. Hindi alam ni Luffy kung sino si Jack. Biglang yumanig ang isla, na naging dahilan ng pag-alala ng lahat. Nataranta si Beppo at sinabing paparating na ang eruption rain. Sinabi ni Wanda na isasama niya si Luffy para makipagkita sa kanyang mga kaibigan, ngunit nang banggitin niya si Sanji, kakaiba ang hitsura ni Wanda, ayaw niyang sagutin si Luffy. Gayunpaman, kailangan nilang tumakbo ng mabilis, kaya nagpa siya si Luffy na sumama sa kanila. Biglang sinabuyan ng tubig ng higanteng elepante ang likod nito, na ikinatuwa naman ni Luffy, habang si Usopp naman ay natakot, kaya tumakbo sila palayo. Ngunit lumubog si Luffy sa tubig, dahilan para maanod siya, kaya agad na hinabol ni Carrot si Luffy. Biglang pinuntirya ng pating si Luffy. Nang malapit na siyang kainin ng pating, sa kabutihang palad, nailigtas ni Carrot si Luffy sa oras, na nagpapahintulot sa kanya na maging ligtas. Sa sandaling ito, gumuhit si Kanjuro ng isang pusa, upang dalhin sila sa likod ng elepante.
Bigla silang nakakita ng malaking agos ng tubig na umaagos, na ikinatakot nila. Sa sandaling iyon, sinabi ni Wanda kay Luffy, na araw-araw, 2 beses na nag-spray ng tubig si Zunisha sa likod nito. Ang tubig na ito ay dumadaloy sa lungsod sa pamamagitan ng isang sistema ng paagusan ng tubig, at ito ay nagiging tubig na inumin para sa lahat ng mga tao ng kaharian. Marami pang ang isda sa tubig. Biglang hiniling ni Beppo kay Luffy na tulungan siyang maghatid ng mensahe kay Lo, na hindi pa siya makakaalis sa kagubatan na ito. Miyembro rin pala ng Mink Tribe si Beppo, kaya nasa ilalim siya ng pamamahala ni Nekomamushi. Ligtas ang grupo ni Usopp. Napagtanto ni Robin na ito ay tubig dagat. Hindi naintindihan ni Usopp kung paano naninirahan dito ang tribong Mink, kaya gusto niyang mabilis na mahanap ang lahat at umalis. Biglang nakita ni Usopp si Luffy, at kasama niya ang 2 babaeng Mink Tribe. Nakita ni Usopp si Luffy na kinakagat ni Carrot, na ikinatakot ni Usopp, akala niya ay kinakain si Luffy. Nang mga sandaling iyon, curious si Luffy kung sino si Jack, kaya sinabi ni Wanda sa kanya, na ilang araw na ang nakalipas, nabasa niya sa balita na patay na si Jack. Matapos sirain ang kanilang bansa, inatake niya ang isang barkong pandigma ng Marine upang iligtas si Doflamingo, ngunit natalo siya ng isang admiral at isang dating fleet admiral. Gayunpaman, naniniwala si Wanda na buhay pa si Jack, at hinding-hindi niya ito mapapatawad. Sa sandaling iyon, dinala ni Wanda si Luffy sa isang maulap na kagubatan. Biglang hinatid ni Lo ang grupo ni Zoro dito, na ikinatuwa naman ni Luffy. Samantala, iniisip pa rin ni Usopp na kakainin nila si Luffy. Ngunit sinabi ni Wanda na hindi nila naiintindihan, at itinuro niya na sa likod nila ay ang pasukan sa fortress, na ikinagulat nila. Sa sandaling iyon, sinabi ni Wanda sa mga bantay na ipaalam sa lahat, na dumating na si Luffy the Straw Hat. Sa loob ng fortress, mahimbing na natutulog si Nami. Biglang sinabi sa kanya ni Chopper, nandito na si Luffy. Ito ang nagpasaya kay Nami. Sa pagkakataong iyon ay mainit na tinatanggap ng lahat ang grupo ni Luffy, na ikinagulat nila. Napaka-friendly ng mga tao dito. Inakala ni Zoro na ang tribo ng Mink ay hindi gusto ang mga tao. Kaya ipinaliwanag sa kanya ni Wanda, na itinuturing pa rin ng tribo ng Mink ang mga tao bilang bahagi ng kanilang tribo, ngunit ang mga tao ay ang tribo na may mas kaunting balahibo. Sa sandaling iyon, sina Nami at Chopper ay tumakbo, na ikinatuwa ng lahat. Sa hindi inaasahan, mahal na mahal din ng lahat si Nami. Bigla namang tumakbo si Nami para yakapin si Luffy, kaya naramdaman ni Zoro na may kakaiba. Kaya humingi ng tawad si Nami kay Luffy. Sa pagkakataong iyon, naghanda ang lahat ng handaan para salubungin ang grupo ni Luffy, na labis nilang ikinatuwa. Ngunit palagi nilang pinalilibutan si Zoro, pinipigilan siyang uminom ng alak. Sinabi ni Wanda na ito ang kanilang kultura ng pagpapakita ng mabuting pakikitungo. Palagi silang nagkikiskisan at kinakagat para ipahayag ang kanilang pagmamahal. Naramdaman ni Usopp na napakasarap ng karne dito. Hindi niya maintindihan kung bakit naging masigasig ang lahat sa pag-host ng kanilang grupo. Sinabi ni Carrot na sila ang mga benefactors ng Mink Tribe. Bigla namang tumakbo si Brook. Sobrang saya niya nang makita ang grupo ni Luffy. Biglang humingi ng tawad si Brook kay Luffy, at sinabing gusto niyang makipag-usap ng pribado sa grupo ni Luffy. Pinayuhan sila ni Brook na iwasang banggitin ang mga salitang samurai at wano, dahil kapag hindi nila sinasadyang binanggit ito, kapupuotan sila ng lahat ng tao rito. Biglang pinuntirya ng grupo ng asong Mink si Brook, na ikinabahala niya. Napagtanto ng lahat na ang bangkay, na binanggit ni Wanda kanina ay si Brook talaga. Mahilig pala talaga sa buto ang asong Mink, kaya naman sobrang hilig nila kay Brook. Sa sandaling ito, hindi alam ni Chopper kung saan nagpunta si Lo. Napunta pala siya sa gubat para hanapin si Beppo. Biglang nabanggit ni Nami si Sanji, at ikinwento niya ang lahat ng nangyari. Hinabol pala ng barko ni Big Mom ang grupo ni Nami. Ang humabol ay sina Pecoms, Tamago at Beiji, na ikinagulat ng lahat. Dahil isa rin si Beiji sa Worst Generation Pirates, at ang layunin nila ay makuha si Caesar. Sa sandaling ito, patuloy silang umaatake sa grupo ni Nami, kaya tumalon si Brook at pinalamig ang kanilang mga kanyon. Pagkatapos noon, nag-transform si Chopper bilang isang higanteng halimaw, at ginamit niya si Caesar para saluhin ang mga cannonball, kaya itinapon ni Chopper si Caesar sa langit. Sunod ay si Sanji, tumalon siya at sinipa si Caesar, ipinadala ang mga kanyon patungo sa barko ni Big Mom. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa kanilang barko. Pagkatapos noon, gumawa si Nami ng maitim na ulap para umulan.
Dahil doon, nakatakas sila sa mga humahabol sa kanila. Sa sandaling ito, pinuri ng lahat si Nami, na ikinahiya niya. Pagkatapos noon ay dumating na ang grupo ni Nami sa Zoo Island. Tinanong ni Robin kung ano ang nangyari sa kaharian na ito, kaya sinabi ni Wanda sa kanya, 10 araw na ang nakalipas, nawasak ang aming bansa. Buti na lang at dumating ang grupo ni Nami dito para iligtas sila. Kung hindi dahil sa grupo ni Nami, patay na ang kanilang bansa. Bigla silang nakatanggap ng balita, na ang kanilang hari ay nagising, na labis na ikinatuwa ng lahat. Kaya tumakbo si Chopper upang suriin siya, at gusto ni Inuarashi na makilala ang grupo ni Luffy. Hindi alam ni Luffy kung sino si Inuarashi. Sinabi ni Wanda na siya ang hari ng kahariang ito, at mayroon pa silang isa pang hari, na ikinagulat ng lahat, dahil ang bansang ito ay may 2 hari. Si Inuarashi ang hari ng araw, habang si Nekomamushi ang hari ng gabi, at palagi silang naghahalili sa paghahari sa kahariang ito. Sa sandaling ito, natagpuan na ni Lo ang kanyang mga kasamahan, na nagpasaya sa kanila. Akala nila ay natalo ni Lo si Doflamingo, pero sinabi ni Lo na si Luffy ang gumawa. Sa panig ni Luffy, pinangunahan sila ni Wanda para makipagkita sa kanilang hari. Bigla, natuklasan nilang nawala si Luffy. Nakakita pala siya ng napakalaking ubas, kaya nagpasya siyang tikman ang mga ito. Sa sandaling ito, sinabi sa kanila ni Wanda, dati, ang kanilang kaharian ay isang masiglang kaharian, tuwang-tuwa ang lahat sa isa't isa. Ngunit isang araw, inatake ni Jack ang kaharian na ito, na naging sanhi ng takot sa lahat, dahil si Jack ay isang higanteng mammoth. Pinilit niya ang lahat na ibigay si Raizo, isang mandirigma mula sa Wano. Nagulat ito sa lahat, dahil hindi nila kilala kung sino si Raizo, at hindi rin nila kilala kung sino si Jack. Kaya sinabi sa kanila ng pirata na ito, isa si Jack sa 3 All-Stars ni Kaido, at binansagan siyang Jack the Drought. Kahit saan pumunta si Jack, may mawawasak. Patuloy nilang binantaan ang lahat na ibigay sa kanya si Raizo, ngunit hindi nila alam kung sino si Raizo. Kaya agad silang inatake ni Jack na ikinatuwa ng mga pirata. Nang sasalakayin na sana ng pirata ang bata, bigla itong nakuryente ng bata. Kaya naman, ang lahat ay nagsimulang mag-counter-attack, na ikinagalit ni Jack, dahil ang kanyang mga subordinate ay patuloy na natatalo. Lumalabas na ang tribo ng Mink ay ipinanganak na mandirigma, kaya lahat sila ay may mga kakayahan sa pagtatanggol. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Jack, tinawag niya ang mga gifters na lumitaw, at ang mga tao ay nagsimulang lumaban sa kanila. Pagkatapos nito, maraming miyembro ng tribo ng Mink ang nasugatan, kaya napilitan silang umatras sa kagubatan na ito. Habang iniisip ni Luffy na napakakul ng mammoth, pinaalalahanan ni Brook ang lahat na huwag banggitin ang mga salitang, samurai o ninja, dahil magagalit ang tribong Mink kapag narinig nila ito. Biglang binanggit ni Luffy ang salitang, ninja, na ikinagulat ng lahat, kaya't sinaktan nilang lahat si Luffy, para pigilan siya. Sa kabutihang palad, hindi gaanong pinansin ni Wanda ang kanyang mga salita. Sa sandaling iyon, pinangunahan sila ni Wanda upang makilala si Shishirian. Siya pala ang kapitan ng Musketeer Squad. Nagpasalamat siya kay Luffy, sa pagligtas sa kanyang kaharian. Tuwang-tuwa siyang makilala si Luffy, kaya niyaya niya si Luffy na makipagkita sa kanyang hari. Pumasok sila sa loob, na ikinagulat nila, dahil napakalaki ni Inuarashi. Masaya si Wanda na gumaling na siya. Sa sandaling iyon, nagpasalamat siya sa grupo ni Luffy sa pagligtas sa kanya, habang si Luffy naman ay ramdam niyang napakalakas niya. Sinabi ni Wanda na siya ang pinakamalakas na mandirigma sa kaharian. Bigla niyang tinignan si Brook ng matakaw na tingin, na ikinabahala ni Brook. Sinabi ni Inuarashi, ang straw hat na iyan ay nababagay sa iyo. Minsan na pala siyang nakipagsapalaran kay Shanks, na ikinagulat si Luffy, dahil kilala niya si Shanks. Biglang nakatulog si Inuarashi. Lumalabas na araw-araw, tuwing 6:00 ng gabi, matutulog siya, dahil turn na ng kanilang pangalawang hari ang mamahala. Ang kanyang pangalan ay Nekomamushi, at siya ay nasa Whale Forest. Ipinaliwanag ni Wanda na ang 2 hari ay napupuot sa isa't isa. Tuwing magkikita sila, nag-aaway sila, kaya naghati sila ng oras, mula 6 AM hanggang 6 PM ay oras ni Inuarashi, at ang natitirang oras sa gabi ay kay Nekomamushi. Napansin ni Usopp na tulog na rin ang lahat ng nandito. Sa sandaling iyon, ipinagpatuloy ni Wanda ang pagkukwento sa grupo ni Luffy tungkol sa labanan nila ni Jack. Ngunit napakalakas ni Jack, at patuloy niyang winasak ang bayan, na naging sanhi ng takot na tumakas ang mga taga-nayon. Biglang dumating ang Musketeer Squad.
Desidido silang itaboy ang mga pirata mula rito, kaya sinimulan nilang salakayin sila. Ngunit napagtanto ni Wanda na ang mga gifter ay napakalakas. Habang siya ay nasa panganib, sa kabutihang palad, lumitaw si Sicilian, na nagpasaya sa lahat. Pinigilan nila ang mga nasasakupan ni Jack para makatakas ang lahat. Nang sasalakayin na sana niya si Jack, sa hindi inaasahan, napaatras kaagad si Sicilian. Biglang nakita ng lahat na dumating na rin si Inuarashi, na labis na ikinatuwa ng lahat. Kinilala siya ni Jack bilang hari ng kahariang ito. Wala daw dito ang hinahanap nila, at sinabi niyang umalis na sila. Ngunit nagpa siya si Jack na sirain ang kahariang ito. Habang ang lahat ay magpapatuloy sa pakikipaglaban, bigla silang pinigilan ni Inuarashi, at inilapag ang kanyang mga sandata. Pinayagan niya si Jack na maghanap sa buong kaharian na ito, ngunit bilang kapalit, hindi siya pinahintulutang sirain ang lugar na ito. Ngunit tumanggi pa rin si Jack, at agad niyang inatake si Inuarashi, dahilan para mag-alala ang lahat. Sa hindi inaasahan, napigilan ni Inuarashi ang pag-atake ni Jack, na ikinagulat ni Jack at ng kanyang mga subordinate. Gayunpaman, naniniwala pa rin sila na mananalo si Jack, dahil siya ay may bounty na may 1 bilyong berry. Napagtanto ni Inuarashi na hindi na posible ang negosasyon, kaya nagpa siya siyang lumaban. Kaya naman, nagpatuloy sila sa pakikipaglaban sa isa't isa. Sa sandaling ito, patuloy na inatake ni Jack si Inuarashi, ngunit iniwasan niya ang bawat atake. Pagkatapos, sinaksak niya si Jack, dahilan para makuryente si Jack. Ngunit nagawa pa ring tumayo ni Jack, na ikinagulat ng lahat. Nagpatuloy si Jack sa pagsugod kay Inuarashi. Gaano man siya inatake ni Inuarashi, hindi nagpakita ng senyales ng pinsala si Jack, at tuluyan siyang nadaig. Biglang nag-spray ng tubig si Zunisha, tumangay sa mga nasasakupan ni Jack. Nabawi ng tribong Mink ang kalamangan, at nagpatuloy sila sa pakikipaglaban sa mga pirata. Ngunit nang humupa ang tubig, ipinagpatuloy ng mga pirata ang kanilang pag-atake. Pagsapit ng gabi, pagod na pagod ang lahat. Pagsapit ng 6:00, nagising si Nekomamushi. Kaya sinabi ni Inuarashi sa lahat na umatras, dahil maaari na silang magpahinga, kaya naman umalis sila, na ikinagulat ni Jack. Sa sandaling ito, lumitaw ang hukbo ni Nekomamushi. Sinugod niya si Jack sa hindi kapanipaniwalang bilis, at agad siyang pinatumba, na ikinagalit ni Jack. Kaya nag-transform siya pabalik sa kanyang anyong tao. Nakilala ni Nekomamushi na kumain siya ng Ancient Zone Devil Fruit. Bigla, dumating din si Beppo at ang grupo niya. Nagpa siya silang lumaban sa tabi ni Nekomamushi, kaya ipinagpatuloy nila ni Jack ang kanilang laban sa isa't isa. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.